Grabe, wala pa palang testigo. Pero pinadakip na nila si Tatay Diggs. Grabe talaga. Ano ba tong mga pinanggagawa nila? Sana naman, wala pa palang, naku, tas nandito pa sila ngayon sa Pilipinas, namimilit ng mga kapulisan na tumistigo. Grabe naman yan. Ito guys, panoorin natin yung interview. Tanong, sabi ni Senator Bato, meron daw mga ICC investigators na doon sa Pilipinas ngayon. Pinipilit ang mga police at mga retired police na papirmahin ang affidavit to support the case of Tatay Digong and to prosecute all of the other suspects or whatever doon sa case. Madaya Sagot. po ang prosecution. Okay. Bakit? Humingi po sila ng karagdagang panahon para i-disclose ang mga pangalan ng testigo nila. Napagbigyan sila. Tapos ngayon lang sila naghahanap ng testigo. Diba? Bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Correct. Hindi po pwede, na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. So sa akin, I think that is prosecutorial misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw, yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Ngayon lumalabas, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Exactly. Kaya pala hindi dinidisclose yung information ng mga witnesses kasi wala pa. Naghahanap pa sila ng mga testigo. Nako, grabe. Diba, prosecutorial misconduct yan? Dinidelay na lang, hindi ko abogado sa kanila. No? Paminom ka muna. Kasi Diet po. hindi. Diet muna. Diet. Next question. Hindi, wait, kasi tinanong namin si Attorney Kaufman din katulad dyan. Kasi yung prosecution, they were granted twice to extend the presentation of witnesses. Ano ba yung indication? Wala ba silang witnesses ba? Or ano ba to? Well, ang sinasabi nila, they're worried about the safety. Pero ngayon lumalabas itong report, galing kay Senator Bato, na ngayon pa lang sila nakikipag-usap sa mga witnesses, mukhang nagsisinungaling sila. Ang totoo, wala silang mga testigo. Diba? So, I think, abuso na ang ginagawa nila doon sa paghingi ng extension para sabihin kung sino yung mga testigo. Ang lahat ng akusado, merong karapatan para i-confront ang kanilang mga accusers. Eh si Tatay Digong, 73 days na nakakulong. Hanggang ngayon, di sinasabi kung sinong tumatay yung testigo laban sa kanya. At yun na ang nakakalungkot. After 73 days na nakulong na si Tatay Digong, naparusa na rin yan, abay ngayon palang nakakaglap ng mga testigo. Mag-liquidate ko muna. Grabe. Okay, tinanong din namin kay Attorney Kaufman nga para klaro lang tayo. Kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the President ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines? Would that be sufficient? His response was yes. And for you naman? I disagree. Okay. Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Okay. Talagang meron po tayong tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. Okay. So talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction, either nga dahil sa tinatawag nating rationale tempore, yung pagbitiw natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation mahigit isang taon na, o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialam ang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order the ICC to divest its jurisdiction. Kinakailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. So I agree, but I'm not counsel, I'm just an observer. Okay. What is your opinion, attorney, sa statement ni Attorney Kaufman na the real prosecutor daw is actually in Manila, physically located inside the Malacanang, sitting on his palace, and that he utilized this particular institution, a foreign institution, to advance whatever political agenda they have? Yes. Ano naman po sinasabi ng lahat ng Pilipino? So ine-echo lang ni Kaufman kung ano yung sinasabi na ng mga Pilipino. Na talagang dahilan kaya nakakulong si Tatay Digong ay dahil mga Marcos na nagnanais na Marcos forever, at ang pagkakakulong ni Tatay Digong ay pamamaraan para mabura ang mga Duterte bilang banla sa mga Marcos. True. Correct talaga, no? Wala din naman talaga Yun lang talaga yung siya naman talaga yung prosecutor, si BBM. Si ano? Anton. Question. So anong pinakamagandang gawin, attorney, sa bilang abogado
para makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Well, mga abogado, ginagawa nila mga trabaho nila, no? Nakabinbin na yung pag-question sa restriction na lahat naman tayo sa Pilipinas, sinasabi natin sa mula even day one, walang jurisdiction. No? Of course, it took 50 days to file the challenge, pero at least naka-pending na yan. No? Pero meanwhile, ang sinasabi ko, may magagawa pa rin mga Pilipino. Dahil siya yung kinidnap, i-pressure natin, lalong-lalo na ng mga Filipino Dutch at saka mga Filipino-Europeans na wag dapat konsentihin ng Netherlands na siyang nagkukulong at nagbabantay sa kanya dito sa Dahig na ipagpatuloy yung pagkukulong dahil illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanya. No? Yes. So, tingin ko dapat maging maingay ang mga Filipino, Dutch at Filipino-Europeans and demand from the government na dapat magkonsintihin yung illegal na pamamaraan na pagkuha kay Tatay Digong. Ayan na po, parating na si There's something in your mouth. So, meron pala talagang magagawa, no? Yung mga Filipino-Dutch, Filipino-Dutch citizens, yung mga Filipino-European citizens, no? Na pwede ding gawin nila yun. Talagang i-pressure nila yung government nila kasi hindi naman tama yung ginawa ng pagdakip kay PRRD. Kaya naku guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.